Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Tatlong individual ang arestado sa magkakasunod na anti-cybercrime operations ng mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa Ermita, Maynila. Nadiskubre ang iligal na gawain ng mga suspect matapos magsagawa ng masusing cyber patrolling operations ang mga otoridad laban sa mga nagbebenta ng mga financial accounts sa social media platforms. Sa itinakdang araw ng meet-up, agad inaresto ang mga suspect matapos makumpirma na aktibo at rehistrado ang mga nasabing accounts. Ang mga naarestong individual ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Magandang araw mga ka-PNN. Kasalukuyan po tayong narito sa MPT South Hub, Imus City, Cavite, na kung saan naging matagumpay ang sinagawang cybercrime awareness na dinaluhan ng mga frontliners ng MPT South Management Corporation. Layunin ng aktibidad na ito na mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok na patuloy na nagsisilbi sa mga motorista hinggil sa iba't ibang uri ng cybercrime at kung paano ito maiiwasan, lalo na sa panahong mas pinalawak at pinaigting ang paggamit ng mga digital platforms. Tinalakay sa lecture ang iba't ibang anyo ng cybercrime, mga karaniwang cyber modus at mga iba't ibang uri ng cybercriminals na gumagamit ng teknolohiya upang makapanloko, makapandaya o makapaminsala. Binigyang diin din ang issue ng cyberbullying, pagbabahagi ng mga practical na cyber safety tips at mga proseso ng cybercrime investigation upang higit na maunawaan kung paano ito tinutugunan ng mga otoridad. Aktibo namang nakilahok ang mga partisipante sa mga inihandang situational scenarios kung saan kanilang isinasagawa ang tamang pagtugon at mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang anumang cyber-related na insidente sa kanilang trabaho. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, higit pang pinagtibay ang kahandaan at kamalayan ng mga kalahok laban sa banta ng cybercrime bilang bahagi ng kanilang responsableng paglilingkod sa publiko. Mahalaga yung cybercrime awareness kasi lalo na ngayon sa panahon ngayon, all ages ay gumagamit ng internet, pabata, matanda, or kung sino man. Papasalamat po kami sa Anti-Cybercrime Group sa tulong po ni Police Major Leslie. Kami po ay lubos nagpapasalamat dahil sa kanilang binigay na wisdom and skills upang magamit namin mga traffic enforcers and frontliners pag-protect na rin po sa amin at pagsiservisyo
sa aming mga motorista. Mula dito sa MPT South Hub, Imus City, Cavite, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyya Nilong Group ang naaresto sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ayon sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group. Ang 37 anyos na suspect na dumating mula sa Los Angeles, California ay naharang sa isinagawang routine immigration screening matapos ma-flag sa high-level alert list. Siya ay may nakabingbing na warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa General Santos City noong July 1, 2025, kaugnay ng maraming bilang ng frustrated murder. Ayon sa otoridad, isinagawa ang pag-aresto sa isang koordinadong operasyon sa pakikipagtulungan ng Intelligence Group, National Bureau of Investigation at Federal Bureau of Investigation. Kagad namang itinurn over ang suspect sa kustodiya ng National Bureau of Investigation para sa wastong disposisyon at pagpapatuloy ng mga legal na hakbang laban sa kanya. Walong high-value individuals ang naaresto at tinatayang halos 300 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.97 million ang nakumpiska sa magkakahiwalay na bypass operation sa Iloilo City. Sa unang operasyon noong Pebrero 23 sa Barangay Tacas, Haro District, nasamsam ang 205 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1,394,000 pesos at naaresto ang 5 suspect, kabilang ang isang barangay tanod. Na-recover din ang buy-bust money, mga cellphone, aluminum foil at iba pang drug paraphernalia. Sa ikalawang operasyon noong Pebrero 24 sa barangay Villa Anita City proper, 4 pang suspect ang nadakip at 85 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 578,000 pesos ang nakumpiska. Pinuri ni Police Colonel Wilbert Parilla ng Iloilo City Police Office ang mga operatiba at iginiit ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Ang mga naarestong individual ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isang lalaki matapos umanong maghostes ng 18 years old na buntis na babae sa gitna ng hot pursuit operation sa Purok 3, Barangay Lourdes, Dangkagan, Bukidnon, dakong alas 4 ng hapon ng Pebrero 24, 2026. Kinilala ng Dangkagan Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Master Sergeant Kenneth Anol, team leader, ang suspect na si alias Robert, 41 anyos, matapos ng reklamo sa kasong theft at serious illegal detention. Sa pagtugis ng pulis, pumasok umano ang suspect sa isang bahay at tinutukan ng patalim ang biktima. Sabay kinaladkad ito habang nagbabanta sa kanyang buhay. Matapos ang ilang minutong negosasyon, agad namang sinugod ng mga operatiba ang suspect nang pansamantalang bitawan nito ang biktima. Bahagyang nasugatan ang 2 pulis at ang suspect sa operasyon. Nasamsam sa suspect ang ginamit na patalim at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Dangkagan Municipal Police Station at haharap sa kasong pagnanakaw at serious illegal detention. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. 3 lalaki ang naaresto ng mga barangay peacekeeping action teams matapos mahuli sa akto ang pagnanakaw ng mga electrical wire sa Purok J sa Bangko-Bangko, Barangay Bunbunon, Iligan City, madaling araw ng Pebrero 23, 2026, bandang alas 6:20 ng umaga. Makatanggap ng ulat ang Police Station 6 Iligan hinggil sa insidente. Agad rumispondi ang mga pulis at pagdating sa lugar ay nadatnan ang 3 suspect na hawak na ng mga bipats. Nakumpiska mula sa mga suspect ang mga electrical wire na nagkakahalaga ng humigit kumulang 20,100 pesos, isang pares ng pliers, isang pocket knife, isang Samsung cellphone, 2 sling bag at 2 motorsiklo.
Ang mga suspek ay naharap na ngayon sa kasong pagnanakaw at kasalukuyan pa nga nasa kustodiya ng Police Station 6 Iligan para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bilang bahagi ng mas pinigting na kampanya ng PNP sa environmental protection, ay nadiskubre ang mahigit 200,000 halaga ng abandonadong troso sa kabundukan ng Nagtipunan, Quirino. Ng mga otoridad sa pangunguna ng Quirino Police Intelligence Unit, katuwang ang Nagtipunan Police Station, 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company at Senro Nagtipunan, ang mga putol na kahoy sa sitio Dinang Barangay San Dionisio, Nagtipunan, Quirino noon lamang ika-25 ng Pebrero. Nagresultang operasyon sa pagkumpiska ng mga abandonadong illegally sewn fitches ng common hardwood kabilang ang tanggile, red lawaan at mayapis na may kabuang volume na 4,050 96 board feet at tinatayang market value na 202,548 pesos at malinaw na paglabag sa Presidential Decree 705 of Forestry Code of the Philippines. Matapos ang pagkakatuklas sa mga troso ng mga otoridad ay agad din isinagawa ang wastong dokumentasyon sa pagkikipag-ugnayan sa Senro Nagtipunan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pinuri naman ni Police Colonel Paul Y. Gamido, Provincial Director, ang mga tauhan ng Quirino PPO Valley Cops. Aniya, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng ating determinasyon laban sa iligal na pagtutroso at pangangalaga sa likas na yaman ng Quirino. Patuloy ding paigtingin ang mga law enforcement activities sa tulong at suporta ng pamahalang panlalawigan na naglalayong masiguro ang sustainable development katungang komunidad sa pagprotekta ng kalikasan. Mula rito sa lalawigan ng Quirino, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jeff Janabasa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Idinaos ng Regional Medical and Dental Unit 7 ang isang makabuluhang bloodletting activity na may temang Dugo Mo, Buhay Ko nitong Lunes, Pebrero 23 ng taong kasalukuyan sa Camp Sotero, Cabahog, Gorordo Avenue, Cebu City. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Police Colonel Marilyn Ignacio, Acting Chief ng RMDU 7, katuwang ang Subnational Blood Center for Visayas DOH 7 at mga sponsor gaya ng 7-Eleven, Shamrock, Amslay at Calbe International. Nangunang mga kapulisan mula sa Police Regional Office 7 sa voluntaryong pagdonate ng dugo sa naturang aktibidad. Layunin ng programa na tumugon sa pangangailangan ng mga ospital sa supply ng dugo at pagpapalaganap ng kamalayang panlipunan ukol sa kahalagahan ng pagbibigay ng dugo bilang isang paraan ng pagliligtas ng buhay. Bilang pasasalamat sa kanilang kabayanihan, ang mga blood donors ay nakatanggap ng libreng pagkain at iba pang munting regalo mula sa mga katuwang na organisasyon. Ang Dugo Mo, Buhay Ko ay isa lamang sa mga inisyatibo ng RMDU 7 na nagpapakita ng malasakit at pagkakaisa ng kapulisan at komunidad sa pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, muling pinapatunayan ng RMDU 7 na ang bawat pulis ay hindi lamang nagpapatupad ng batas, kundi nagpapataguyod rin ng buhay at kalusugan para sa kapwa. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Itinayo ang bagong ekstensyon ng Barangay Health Center sa Sitio Taham sa pamamagitan ng sama-samang bayanihan upang mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Matagumpay itong pinangunahan ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng direktang superbisyon ni Police Major Renante Arambuyong, katuwang ang RPSB Team Tagbo na pinamumunuan ni Police Staff Sergeant Jose A. Pacheco. Nabuo ang proyekto matapos ihayag ni Nurse Melissa Patrimonio ang pangangailangan para sa karagdagang pasilidad sa isinagawang pulong sa Barangay Council. Layunin nito mapalawak ang serbisyong medikal at mapabuti ang kalagayan ng kalusugan ng mga residente lalo na sa mga liblib na lugar. Sa diwa ng bayanihan, nagsisilbi ang bagong Taham Health Center Extension bilang mas komportable at maayos na pasilidad
para sa mahalagang serbisyong medikal tulad ng blood pressure, monitoring, prenatal check-ups at pagbabakuna ng mga bata. Sa pamamagitan nito, mas napapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mamamayan at natutugunan ang agarang pangangailangan ng komunidad. Naging posible ang proyekto sa tulong at suporta ni Miss Elisa G. Go, Advisory Group Chairperson, Miss Mirna Kitty Guban, Grace Impact Ministries, The Lord of Righteousness Christian Church, Rotary Club of Masbate, Miss Mayra Lacson at ng Barangay Council ng Tagbon. Dumalo rin sa aktibidad si Police Lieutenant Colonel Dennis B. Balya, Deputy Provincial Director for Operations ng Masbate PPO bilang kinatawa ni Police Colonel Jefferson B. Araujo, Provincial Director. Pinangunahan naman ni Pastor Rusty Pastrana ang pagbabasbas ng bagong pasilidad. Nakaisa rin ang mga tauhan ng Milagros MPS, Masbate First PMFC at ang Barangay LGU sa pangunguna ni Honorable Edna B. Azares, punong barangay. Kasabay ng proyekto, nagsagawa rin ng serbisyong pangkalusugan kung saan namahagi ng hygiene kits at tumblers para sa mga batang malnourished, maternity kits para sa mga buntis at medical supplies tulad ng stethoscopes at face mask. Nagkaroon din ng feeding program at libreng medical check-ups para sa mga benepisyaryo. Sa kabuuan, patunay ang proyektong ito ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad upang maihatid ang serbisyong makatao at makabuluhan sa bawat mamamayan ng Sitio Taham. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mark Colito P. Lubindino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na naglunsad ang Masbate 2nd PMFC sa pamamagitan ng RPSB Team Tubog ng isang makabuluhan at pinagpalang mass baptism para sa 8 bata ng Barangay Tubog, Masbate. Isinagawa ang banal na sakramento ng binyag sa loob ng isang banal na misa na pinangunahan ni Reverend Father Ernesto Villarete Jr. na naging makabuluhang sandali ng pananampalataya at pag-asa para sa mga pamilya ng nasabing barangay. Sa gitna ng taimtim na pagdiriwang, nasaksihan ang kagalakan ng mga magulang at ninong at ninang habang tinatanggap ng mga bata ang biyaya ng sakramento. Ang gawain ito ay bunga ng sinagawang needs assessment survey ng RPSB Team Tubog kung saan natukoy ang pangangailangan ng ilang pamilya na mamigyan ng pagkakataong makamtan ang mga sakramento ng simbahan. Bilang tugon, nagsilbing katuwang at tulay ang kapulisan upang mahatid ang mahalagang serbisyong espiritual sa mga residente at nagpapakita ng malasakit at tunay na diwa ng paglilingkod sa komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, hindi lamang pinagtibay ang pananampalataya ng mga mamamayan, kundi higit ding pinatatag ang ugnayan, tiwala at pagkakaisa sa pamamagitan ng PNP at ng komunidad. Isa itong malinaw ng patunay na ang kapulisan ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi aktibong kagapay sa pagtataguyod ng isang mas maunlad, mapayapa at makadiyos na Barangay Tubog. Mula dito sa Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mark Colito P. Lubindino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.